At sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso na agad amyendahan itong Electric Power Industry Reform Act o yung EPIRA. Diin ng Pangulo, hindi kasalanan ng mga consumers ang system loss, kaya hindi rin sila ang dapat pagbayarin, lalo na at may value-added tax pa ang nasabing singil. Naglabas na ng statement ang power distributor Meralco. Ayon kay Meralco Executive Vice President and Chief Operating Officer Engineer Ronnie Aperocho, nirerespeto nila ang policy direction ni PBBM. Handa rin silang sumali sa mga diskusyon sa pag-amyenda ng EPIRA Law. Git din ni Aperocho, ang system loss ay bahagi ng operasyon sa pag-deliver ng kuryente at apektado nito ang buong power industry. At para pag-usapan po ang mainit-init na issue na ito, kasama po natin ngayon sa studio, Power for People Coalition Convener Jerry Arances. Welcome to Memo po, sir. Magandang umaga, Turina at Ulan. Napapalakpak din po ba kayo nung sinabi ni Pangulo na tanggalin na yung systems loss charges na yan? Mix yung palakpak. Siyempre, una sa lahat, yung system loss, matagal na kasing panawagan yan. Siguro mga more or less, since EPIRA pa, nung na-implement ang EPIRA. Kasi hindi naman talaga yan nagagamit ng electric consumers. First of all, ano ba yun? Hindi nga namin alam kung ano po yun eh. So, yun yung sinasabi nila na yung kuryente na dumadaloy mula sa pag-produce ng kuryente, tinatransmit at dinidistribute, yun yung nawawala. Yun yung una. Kasi po talagang medyo pag malayo, nawawala talaga yon o humihina yung deployment. So yun yung una. Pero pangalawa, kasama dyan yung pilferage. Right, I was thinking about that, yes. So, in reality, hindi po talaga yan natin nagagamit. At responsibilidad dapat yan ng mga kumpanya na nasa likod ng pagtatransmit at pagdidistribute. Responsibilidad nila yun eh. Para kang bumili ng ice, hindi ka naman bumili ng ice na tunaw o kalahati. Right? So, dapat yung nagbebenta, siya yung umaako ng responsibility na yon. So, talagang ang system loss, dapat lang na matagal na siyang, kumbaga, hindi ipinapasa sa electric consumers. So bakit po nagtagal? Ang tagal na nun. 2001 ba? Yes. EPIRA Law. So bakit po nagtagal? So, parang natatawa nga ako doon sa sinabi kagad ng Meralco, di ba? Affected ang buong industry. So, yan yung, in a nutshell, it also reflects kung ano yung parang essence ng batas, yung EPIRA. Kaya it points to the law itself. Kasi parang ang pinaka-itsura ng EPIRA, and it's very timely kasi 25 years na ang EPIRA this year. So, ang pinaka-essence kasi ng batas na yun is instead of protektahan niya ang electric consumers, mas pinoprotektahan niya yung industry mismo. So, very biased yung batas. At kaya natatawa nga ako kanina nung binabasa niyo yung response ng Meralco na parang it will affect the whole industry. Definitely. Kasi, kumbaga, maraming mga aspeto dyan na parang lahat pinapasa ang burden sa electric consumers. And one of that is system loss. Ngayong posible ng buksan ng EPIRA Law for possible amendments, Jerry, ano pa ang ilang bahagi or provision nito na ang dapat baguhin? Yung una, yung buong, kumbaga, value chain nung pagpo-produce hanggang sa pagdidistribute, hanggang sa household, no? Kasi yun yung sakop ng buong batas. Marami kasi dyan, and tatandaan natin, in 2001, when the law was passed, ang pangako niya is, ang konsepto niya is, may competition at pabababain yung electricity. That didn't happen. Right? Nakasaad sa mga batas na dapat least cost, ibig sabihin pinakamura na electricity cost ang dapat na aprobahan. Pangalawa, dapat protektado ang electric consumers kasi public good ang power sector eh. So hindi lang bits and pieces, pero overhaul mo talaga ang kailangan eh kasi yung essence mismo ang may problema eh ng paano siya pinapatakbo. Pero I'd like to highlight yung ang sabi kasi namin dyan sa nangyari, nung in-announce yung system loss, significant step. It's a good step to address the, kumbaga, many problems of the power sector. Pero meron pong pinakamalaki dyan.
which is yung generation charge. Kung sa Meralco franchise area tayo, 65% ng bill natin yun. Sobrang laki. Kung maa-address yun at i-combine mo ang system loss at iba pang measures, sobrang gaan ng pwedeng maganap. Pero yung 65% kasi na yun ay ang pinaka-generate na kuryente ay galing sa imported. At yun yung main reason talaga nung pagtaas ng presyo ng kuryente natin. Okay, so that answers the question. Bakit tayo ang isa sa pinakamataas ang singil sa kuryente sa buong mundo? Yes. Dahil sa inaangkat pa natin ito. Yes. Pero tayo lang po ba ang bansang nag-aangkat na ganito kataas ang presyo? Sa buong Southeast Asia, may mga similar countries na ganun ang karanasan, ano? So kaya nga, pero in contrast to the Philippines, tayo ang kumbaga nauna na pasa ng batas ng Renewable Energy Law in 2008. Tayo sa buong Southeast Asia, pero tayo na ngayon ang isa sa pinakahuli sa nag-i-implement. Kasi inuna yung pagtatayo ng mga coal plants. Tandaan natin in 2000s, panahon ng administrasyon ni Presidente Pinoy hanggang Duterte, sobrang daming coal plants ang itinayo. Instead of renewable energy ang i-prioritize. Kasi ang tandaan natin na ang fossil fuel plants, pag inaangkat mo siya, maraming kumbaga impacts internationally na pwedeng magpagalaw sa presyo niya. And kapag gumagalaw siya, pinapasa lagi sa electric consumers yan. Sa renewable energy law or renewable energy sources, straight lang siya. At marami sa mismong datos ng Meralco at ng iba pang mga distribution utilities, nagpapakita talaga na ang behavior sa pricing na ipinapasa sa electric consumers, pag renewable energy, dire-diretso lang kung ano yung inaprubahan. Okay, examples ng of ERC. Nakikita energy. Solar? Yes, definitely. Solar. Itong nakikita Panels, natin yeah. ngayon. Nakakatulong po ba yan? Is that a step forward? At kaya wini-welcome din namin yung pronouncement ng State of the Nation address nung pag-prioritize nung bagong batas, bagong bill na tinutulak, which is Sariling Kuryente Act. Marami namang variations ng mga bills ngayon sa House and sa Senate. It's basically yung solar rooftop PV. It's really a no-brainer not to prioritize that. Yung naganap po sa buong mundo in the last 3 months and the last panahon nitong administrasyon na to, dalawang giyera na kasi nangyari, di ba? Ukraine war and then itong Iran war na ilang taon lang interval. And global shocks talaga sa energy sector. At yung mga bansa na nag-solarized, ibig sabihin PV, ay siya yung pinaka may depensa sa international volatility na impacts lalo na sa presyo ng kuryente. Because? Kasi hindi ka dependent sa pag-aangkat ng fossil fuel, ng coal at gas. At sarili mo nasa bubong. Ang pinaka-challenge naman kasi sa solar is yung capitalization right? So that's why we need to have programs that would enable, including subsidies, para sa mga mahihirap. We did many computation and calculation. Kahit yung pinakamaliit na system ng solar PV system na pwedeng i-deploy sa mga mahihirap would mean na makakasave sila at the minimum 300 pesos per kilowatt per month. Yun yung masisave nila. So imaginein mo, instead of tataas ang presyo ng kuryente dahil sa sobrang dependent tayo sa fossil fuel, mas mumura pa lalo. So it's really a no-brainer not to pick solarization program at right direction yan para depensahan. Pero hindi lang yan dapat. May yung windmill kasama rin doon. Yung sa renewable energy, at yun yung advantage natin, Corina, sa bansa natin. Kasi hindi tayo dependent sa isang source lang. Merong hydro, may geothermal, may wind, may solar, at iba pa. So, hindi talaga kailangan. And the Department of Energy mismo na data says that there is around 1,200 gigawatts ng potential, ng mix. Imaginein mo, 1,200 gigawatts
ang capacity lang ng bansa ngayon to produce electricity is around 30 gigawatts. So, how many times yung potential ng renewable energy na hindi ka na kailangang mag-angkat? Kailangan mo lang i-develop, kailangan mo lang i-prioritize. Sobrang tagal nang nandyan yan. Shout out kay Attorney Mike Toledo dahil nagpadala siya ng statement ng PhilReca, Philippine Rural Electric Cooperatives Association, sir. Ang sabi nila, kapag ka tinanggal ang system loss charges without government subsidy, mababankrupt daw ang electric cooperatives. Tingin niyo dito, sir. Kailangan daw ng subsidiya. Sa isang banda, tama 'yon kasi ang pinakamataas na system loss ay ang mga electric cooperatives. 12%, parang ganun. Oo, aabot ng 8 papuntang 12%. Even minsan nag-go beyond pa diyan. So, sobrang laki talaga at ito yung kailangan din talaga naman ng suporta para kumbaga i-modernize yung paano pinapalakad, lalo na sa electric cooperatives. Pero ang punto dito, isang debate kasi sa IPIRA is, ang diwa kasi ng IPIRA, ipinasa mo sa market eh. Pinrivatize mo eh. Right? At yun yung pinaka-problema ng bansa natin ngayon. Take for example, Meralco. It doesn't mean na pinrivatize mo, pinasa mo, bababa ang kuryente. Sa in market kumbaga setting, dapat pag masyado kang malaki, economies of scale, dapat bumababa eh. Pero contrary yun sa nangyayari sa Meralco, 8 million ang subscribers. So dapat bumababa yun. So may kailangan talagang i-revisit doon. May kailangang pagbabago sa usapin ng kombinasyon ng ano ang papel ng gobyerno at papel ng pribado. So a balance should be struck. At kailangan talaga siyang baguhin yung batas na yon. So pagdating sa electric cooperatives, obligado talaga na merong subsidy. May subsidy. To the extent na pwede. Tandaan natin, yung mga spag areas, yung mga small islands tulad ng Mindoro, Palawan, highly subsidized yan. Yung rates niyan. At kumbaga, pwede namang maraming measures, marami na rin pag-aaral na pwedeng bawasan yung subsidy dyan. Bakit? Ang pinaka-importanting pinupuntahan ng subsidy dyan is kasi majority ng power supply na ginagamit, diesel, bunker fuel. So panahon ng gera, sobrang mahal ng ginagamit na kuryente. Kumpara mo kapag nag-solarize sila, kumpara mo kapag renewable energy. Oo. So, go ahead. Valid ba yung concern na pwede at posibleng bawiin daw ng mga distribution utility yung mawawalang kita nila sa pamamagitan ng pag-adjust ng ibang singil? Kumbaga, mag-subsidize Magkakaroon ng- pero tataas naman din Oo. in other ways yung singil sa kuryente. Napaka-valid po nun sa kasaysayan mismo ng, take for example, Meralco. Meralco na lang kasi nandito tayo, majority sa Metro Manila. Marami pong kaso na nakalodge, including itong rate reset at possibility ng isang 1 peso per kilowatt hour na increase kapag naaprubahan. Marami po yan na serye na talagang i-recoup nila. At kaya napaka-importante ng pagbabago mismo ng batas. Yung pag-strengthen halimbawa ng regulasyon, yung papel ng Energy Regulatory Commission, yung papel ng gobyerno mismo to produce and to have the capacity to intervene kapag masyado ng abusive. Marami pong mga kumbaga karanasan tayo sa power industry na kumbaga may mga gaps talaga. At ang dulo ng lahat ay yung batas mismo na nag-govern. Na i-excuse lagi kasi wala kang way out dahil yun yung governance, yun yung batas na nakalagay. At kaya importante din talaga at maganda yung kumbaga parang inilagay sa unahan yung pagbabago ng batas mismo. Pero mahirap na ang limitasyon ng pagbabago ng batas ay system loss lang o kaya ganito lang. Importante talagang tingnan sa pangkabuuan, i-judge sa pangkabuuan, and ano yung mga measures na i-correct niya yung mismong konsepto na pag hinayaan natin sa merkado, hinayaan sa pribado, ay magbebenepisyo ang taong bayan, bababa ang kuryente. Kasi yun yung main eh. So kailangan mo talagang baguhin yun. It's either a mix or mas malaki ang papel ng regulasyon o mas malaki ang papel ng mismo ng gobyerno.
Ayun, ako. Parang ano, no? Parang, ano ba, masalimuot. Oo. Parang masalimuot. Pero tingnan natin kung magagawa talaga ng Pangulo. Ang wala kasi doon sa talumpati ng Pangulo ay mga deadline. Tama po. Oo, mga deadline, timeline man lang. Oo. Parang wala, parang kailangan natin gawin ito. Kailangan natin gawin yan. Paano nga? At Di kailan ba? maasahan? At kailan? Oo. O nuclear, last question, nuclear energy, you agree? Una, sabi ko kanina, 1,200 gigawatts ang potential ng bansa on renewable energy. Ibig sabihin, malinis, mura, at hindi delikado. 30 gigawatts lang ang buong supply ng kuryente sa bansa ngayon. That's how many times? Bakit ka pipili ng isang source na, one, aangkatin mo, pangalawa, most likely, mangungutang, pangatlo, anong gagawin mo doon sa nuclear waste? In perpetuity yun. Sino ang gagastos para doon? Sino Ibig sabihin, makikinabang? yun yung dulo. Yun ang dulo. Sino yung makikinabang Sinong doon? yayaman dyan? So, Di ba? renewable energy po talaga is the way, Is the to, way go to go. forward. Yeah. Alam Ay, mo, Corina, may isang pahabol na tanong pa sana ako. Paksilica, di ba lalakas ang demand sa kuryente nito? Anong tingin niyo, sir, doon? Maraming findings ngayon sa US of the many ills. At maraming nagpo-pause. New York, for example, nag-moratorium for 1 to 2 years para pag-aralan ano yung possible impact. So dapat meron tayong principle ng caution hinggil dito. But definitely sa power, sinabi na ng BCDA kung ilang gigawatts ang kailangan. 3 gigawatts para patakbuhin yan. Ang 3 gigawatts po, napakalaki para sa Luzon area. So, and most likely, magagaling yan sa bagong coal plants, bagong gas plants, o kaya bagong nuclear plant. So, tataas po talaga ang kuryente at ipapasa yon at the end of the day. So, pag hindi natin binago na itutuloy yung Paksilica, magkakaroon tayo ng dagdag na problema sa pagtaas ng presyo ng kuryente. Pati shortage. Siguro simple lang yan eh. Lahat ng mga tumanggi sa Paksilica, imiting nila. Hindi na nila kailangang gumasa sa pag-aaral. Hindi ba? Oo. Like all the first world countries who probably Rejected, declined oo. or rejected the idea, they did their homework already. Then pwede nating alamin kung ano ang gagawin natin in our own country. Saka Maraming due salamat po sa diligence, inyong oo. oras. Power for People Coalition Convener Jerry Arances. Thank you, sir. Thank you. Thank you.